Hallelujah. Let us praise Christ our Lord. Give Him praise, give Him thanks. He deserves everything.
is yours. Do your will, have your way, be Lord God in this place. Oh, I want your will to be Lord, we recognize that you are our Creator. You give life to us. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for loving us. And ang may offer namin sa iyo ang aming buhay. Kaya, Panginoon, gamitin mo kami. Use us, Lord. Fill us, Lord. Mold us, Lord, kung ano po yung purpose mo para sa aming buhay. Hallelujah. By
for sure. All of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by
and so I will bless thee. Give your praise, hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, O Lord. Hallelujah. And so I will bless thee. As long as I live. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw ulit na inyong ibinigay po sa amin, panibagong linggo po, Panginoon, ng inyong kadakilaan. And Lord, maraming salamat po for bringing us again today because you are faithful, O Lord God. And Lord, maraming salamat po because there are a lot of things pa po, Panginoon, that you want to give us. You want us to know you more. And we pray po, Panginoon, that today, Lord, will be another day that mas makikilala po namin kayo through your word, O Lord God. And Lord, as we gather as a church today, as your bride, Lord, maraming salamat for cleansing us, Lord, from all of our sins, O Lord God. And Lord, being faithful to present us, Lord, in the day of judgment, Lord God. Lord, thank you because we are confident, O Lord God, that we can come to this church, Lord, not because of our faithfulness, not because of our goodness, but because you are good, O Lord God. And Lord, maraming salamat po. We pray, O Lord God, na ito nga po, Panginoon, yung kinanta namin, magbigay kami, Lord, ng kaluguran, ng kadakilaan sa inyo po, Panginoon, itong buhay na ito na ibinigay nyo sa amin. Lord, hayaan nyo po na patuloy po naming maramdaman ang inyong pagmamahal, wagas na pagmamahal, O Lord, sa amin. At kami ay mag-overflow po, Panginoon, para po sa ibang tao. And we pray, O Lord God, that you will bless and anoint each and everyone, Lord, na tatayo po dito sa pulpit na ito. And even po, Panginoon, the message that we will hear po, Panginoon, give us a heart po, Panginoon, a good soil po, Panginoon, that this word ay mag-grow po sa puso po namin. And that, Lord, we will not let the devil po, Panginoon, to take the seed po, Panginoon, that you will plant today and help us po, Panginoon, to hold to your promises and to your faithfulness, O Lord God. We pray po, Panginoon, bless and everyone po, Panginoon, na parating pa lang po dito at kahit po, Panginoon, yung mga nanonood po sa aming live stream. Lord, mangusap po kayo sa aming lahat po, ang Panginoon, ngayong araw. Bless this day po, Panginoon. Bless our speaker, Lord. This is our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Haba po kayo po ay paupo po, pwede po bang hanap po kayong tatlong tao at pakibigyan po ng pangpaskong ngiti ngayong araw. Sa lahat din po ng mga bagong dating panampot, hindi po nakakahanap pa ng upuan nila. Marami pa pong upuan dito sa bandang harap. So pwede po kayong pumunta dito. I-help po kayo ng ushers po natin. Amen. Yan. Sige po, meron pa pong mga bakanting upuan dito sa may bandang harap. Sa gilid po, medyo harap lang pong konti. Bandang gitna. Ayan. Praise God. Pwede po bang bago po tayo magpatuloy, pakisabi po muna sa inyong katabi, nagagalak ako ngayong araw at pakibless nga po sila. Amen. Ayan. Sige po, medyo mukhang full pack po tayo ngayong araw. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Amen. Sino po dito yung mga nabagyo nitong mga nakaraang araw? Taas po ang kamay. Magsabi po ng amen. Praise God. Alam ko pong nandirito kayo to testify po na mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Baluin niyo po, no, every year, parang mga ganitong months po natin, every time po na mayroong bagyo, alam niyo po, patuloy po tayong nandito pa din.
Amen po ba? Isipin nyo lang po, from the pandemic noong 2020, up until now, nandito pa rin tayo. Isipin nyo lang po kung gaano po ka-faithful ang Panginoon sa atin. Amen po ba? And so, sa mga susunod na taon pa po, nawa ay patuloy pa rin po tayo mag-church. Amen po ba? Amen. So again po, welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and makes followers of Christ. So kung ito po ay first time po ninyo na makasama po namin dito po sa physical service po namin, pwede po ba namin ma-recognize kayo saglit? Meron po ba tayong first time or second time visitors po ngayong araw? Pwede po bang pakitaas ng kamay lang dito sa gilid? Dito po, meron po ba tayong first time visitors? Yan, dito po sa gitna, meron po ba tayong first time visitors? Amen? Dito po sa gilid, first time visitors? Praise God. Meron po ba? Meron tinuturo si brother. Meron po ba? Baka nahihiya po. Ayan. Okay, praise God. Sa lahat po ng mga nanonood po sa ating live stream, kung first time nyo po itong makasama po namin, pakitype lang po dyan, I am new here. And also doon po sa lahat ng mga nanonood po ngayon na regular attendees na po natin, pakitype lang po dyan yung pangalan ninyo at yung buong pangalan po ng kasama po ninyong nanonood. Amen. Ngayon po, idirako po tayo sa ating mga announcements. Every 9:30 a.m. to 10:30 a.m. meron po tayong UFW and UFM kapihan. Amen. Pwede po bang sumigaw lahat ng UFM at UFW ng amen? Amen. So lahat po, every 9:30 to 10:30 in between first and second service, meron po tayong UFM at UFW kapihan. So kung hindi pa po kayo nakaka-attend dito, wala po kayong nahanap na care circle, pwede pong maging avenue ito para po makasama po kayo sa care circle. Amen? Hanapin nyo na po sila doon po sa ibaba. Nakikita nyo po yan, UFM at UFW po, magkakasama po sila. Amen. Sino po dito nagagalak na alam nilang ang Diyos ay tumutugon ng panalangin? Sumigaw po ng amen. Amen. So ngayong Wednesday po ulit, tayo po ay mananalangin online sa ating online prayer cell. So abangan nyo po ito, 6:30 p.m. Okay, doon po sa Facebook page po natin, meron po tayong ilalabas po doon na prayer meeting po natin. So kung kayo po ay pauwi pa lang po, pwede po kayong umattend. O kung kayo po ay nasa bahay, pwede din po kayong umattend. And also po, we would like to encourage everyone na kapag umattend po tayo, please share your testimonies po doon po sa comments section po natin. Amen po ba? Amen po ba? Okay, parang tulog pa po ba? 10:00 na po. Praise God. At sa lahat po naman ng mga kabataan, okay, praise the Lord. Meron po tayong salt and light mamaya after po ng second service. So wag na po kayong uuwi ulit. And meron po tayong lunch na po ito. And again po, sa lahat po ng mga parents po natin na meron po kayong mga kabataan na nag-aaral pa until college, pwede nyo pong pa-attend din po mamaya. Okay? And also, we'd like to encourage po na please, the best thing that you can invest to your child, to your children, ay makilala po ang Panginoon. Amen po ba? Praise God. So mamaya po, meron pong salt and light sa lahat ng kabataan. And also, sa November 16, meron pong mass dedication. So, kung kayo po ay interested po na sumali po dito sa mass dedication po natin, lumapit lang po kayo kay Pastora Glo. Okay? Ito po ay mangyayari Saturday, 2:30 p.m. And ayun po, November 16, ayan, November 16, 2:30 p.m. Pakihanap lang po si Pastora Glo. Ayan po, pakikaway po si Pastora Glo. Doon po sa likod. Mass dedication po ito. And also, sa lahat po ng mga UFM naman, okay, meron po kayong event this coming November 10, 2 to 6 p.m. Doon po sa, saan po ito? Wala pa. Okay, wala pa. Ang theme po ito is Unbreakable Brotherhood United in Our Mission. So sa lahat po ng mga UFM po natin, mga tatay po natin, we'd like to encourage you po, sumali po kayo dito. Meron lang po itong registration na 150 pesos. And ang hahanapin lang po ay si Pastor Doy tuloy, si Tito Doy, okay? Tito Doy Oiko. Hanapin na po si Tito Doy. And also, again po, announcement this coming November 24. Ano pong meron tayo? Church anniversary po natin. Ayan. So, Rock Solid on Solid Rock, November 24 po, doon po sa Marikina Sports Complex. So, again po, I hope po lahat po na nakapagpa-register na, I believe po last week, yung last date po natin. So, abangan nyo po yung further announcements po dito, doon po sa magiging groupings ninyo. Again po, we would like to remind you na during this time po, no registration po, no t-shirt, no entry. Clear naman po tayo doon, ano? Amen po ba? Amen. Sige po, pakihawak nga po yung gilid po katabi ninyo. Pakiyugyug nga po, parang tulog pa eh. Okay. Praise God. Lahat po ng buhay at excited pong mag-church ngayong araw, sumigaw ng amen. Amen. God bless you po.
Good morning po sa ating lahat. Dadako na po tayo sa ating tithes and offering. And today is also the last Sunday of the month. So, it's also our missions giving. So, malayo pong nararating na ating missions. Hindi lang po locally, but also globally. Okay. Konting testimony lang po. Yung last siguro na tumayo ko dito to testify about my life or update sa buhay ko was really my peak sa career. And now, salamat sa Panginoon po na even if parang this is my season of rest, may bless niya pa rin ako. So, hindi lang rest as in physical rest, but I'm also resting sa responsibility sa bahay. So, I used to really help a lot in our homes, sa pagpapaaral po ng mga kapatid ko. But now, thank you, Lord, kasi yung parents ko po, they gave me a space to really rest sa responsibilities ko at home. Kaya po, di ko nakakaisip mag-asawa. Joke lang. Pero po, salamat po sa Panginoon kasi siya po talaga yung nagpo-provide sa aming pamilya. And thank you for a loving family na nagsusupport po sa amin. And yung mga kapatid ko rin po talagang napag-support. Sila na rin po yung naglibre nung anniversary po ng parents namin nung nakaraan. So thank you, Lord. Grabe po yung joy in my heart na to see the Lord is faithful in our family and also to you. So sabi po sa Philippians 4:19, and by God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So kung aaralin nyo po or kung babalikan nyo po yung ilang verses before this one, may kita nyo po na si Paul, hindi po siya nakaka-receive ng financial support sa other churches other than this church. Yung nabanggit dito. And makikita nyo rin po na the Lord just supply kung ano po yung mga pangangailangan ni Paul. And He's the same God yesterday, today, and forever. And tayo rin po nakararanasan po ito. So tayo po ay magpe-pray for our tithes. May we call on the ushers po in front. Thank you po. Taas po natin ang ating tithes and offering. Father in heaven, thank you so much for providing us this, Lord God. Wala pong amen, Lord. We are nothing without you. And all that we have, Lord God, ay sa'yo po lahat. Salamat po sa pagpapalang ito, Lord. Salamat po sa opportunity that we are able to do ministry through this tithing, Lord, alone. At salamat po, patuloy mo pong i-bless at palaguin po ang mga magbibigan, gayon din po sa members, Lord God, that are not able to give right now. Bless them more, Lord God, so they are able to extend, Lord God, your blessings to others too. Marami pong salamat. Lord, thank you, Lord. We take joy in giving to the church and to our community, Lord God, para po sa expansion of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Okay, dagdag announcement lang po. Luksang Kalatas para po sa Asiatico family. Yan, kung kakilala po ninyo si Ate Cynthia, sila Rachel, namatay po yung asawa ni Ate Cynthia at father po ni Rachel. Na ngayon po ay burol dito po sa may likod ng Concepcion, yung El Capitan na funeral homes po doon. Okay? El Capitan. Likod ng Concepcion Church. And meron pong service mamaya alas 6. Alas 6 ng gabi. Yan. Tama ba? Alas 7. Yan. 7 o'clock po. Pwede po kayong dumalaw po doon. Okay? Okay. Handa na po ba kayo? Good day, Jesus. Good day, Jake Lam. Parang ayaw nyo. Parang ayaw nyo. Ngayon po ay sinaselebrate po ng karamihan ang Pastor's Day ngayong araw na ito. At ang Metro Manila North District kung saan po si Pastor Akay ang supervisor ay meron po siyang special sermon
messages sa mga churches. Lalong-lalo na po yung mga gustong-gustong si Pastora Kay yung mag-message po sa kanila. Okay? Kaya si Pastora Kay po ay she is everywhere sa oras na ito. Okay? She is everywhere sa oras na ito. Kaya sa atin po, ganun din, makakarinig din po for a moment, for a time, ay maririnig po natin si Pastora Kay through sa video po ito. At ito po ang message po niya sa She is the first female supervisor in the Foursquare organization. She grew up in a Foursquare family in Marikina City, known as the shoe capital of the Philippines, and was raised in a Christian home. She was guided and nurtured spiritually by various Sunday school teachers, Bible study leaders, and department heads from her time as a cadet to her involvement in Crusader Youth. Several Foursquare under shepherds also cared for and equipped her with love and dedication. After becoming a pastor's wife to the late Reverend Rodolfo Starsky Carolino for 12 years, she took over the pastorate of Marikina Foursquare Church after hearing God's calling in her life in April 2003. Being the lead pastor of the church, which is also called JCLAM, by the grace of God, she was able to bring JCLAM Christian School to be adept and recognized preschool. From a small church, she and her husband led in rebuilding the church into a 3-story building with God's abundant provision. As the vision of the church expanded, it was able to buy the property next to it with the collective support of the congregation. Just recently, she turned 60 years old and also became the First Lady Corporate Treasurer of the Foursquare organization. But most important of all, she is a doting mother to 4 daughters, named Melody Kay, Harmony Kay, Rhythm Kay, and Symphony Kay. All graduates, all working, all there to support her as their mother. Join me as we welcome Reverend Kay Oiko Carolino, or simply Pastora Kay. Lord has made, we will all rejoice and be glad in it. Na po, I'm Reverend Kay Oiko Carolino, the supervisor po ng Metro Manila North District, and I'm honored to be a part of your service today. Greeting all the first-time guests po na nandyan. Hello po. At yung mga regular attendees naman po natin, at official members of the church council po, the deacons and deaconesses, and all the other department heads and officers of the church. Hello po sa inyong lahat. Thank you po for the leadership of this church na pinayagan ho ako na maging tagapagsalita kahit na po virtually lang po. Salamat po, salamat po. As you watch and listen to this video po, ang prayer ko po that the Lord will speak to all of us in a very special way. Special not because all the other Sundays are regular, kundi special because we are celebrating a special day for our pastors today. Marahil lang iba sa inyo ay nagtataka kung bakit mayroong ganito. Hindi ba self-serving, Pastora? O kaya naman nagtatanong kung kailangan pa bang gawin ito. As I proceed po with the message, may the Lord give us not only knowledge and understanding of the reason for doing this, but also the wisdom to apply what we learn and relearn. No po. The size of your church does not matter. Kahit maliit o malaki po yung iglesia po natin, ang tinitingnan ho ng Panginoon, ang attitude ho ng bawat puso na nakikinig sa mensaheng ito ngayon. That's what matters most as we listen to God's Word. Can we pause for a moment po para ako'y mananalangin lamang po. Our dear Abba Father, thank you for watching over us today. Thank you, Jesus, for being our only way, our only truth, and our only life. Thank you for sending the Holy Spirit para turuan kami to receive with gladness of heart the message you have prepared through your servant today. We humbly come before your throne na may confidence, Panginoon, that you are in the company of the righteous. We pray this in the beautiful name of Jesus, who we follow. Amen. Amen. Praise God po. Alam niyo po ba, in the 16th century, meron pong statement na kinote po ni Miguel Cervantes sa kanyang literary work. Hinihingal pa ako. Nakaabot ako. Salamat. Ay,
may jet lag pa. Salamat po. Salamat po, nandito kayo. Nagstay pa kayo. Naku, salamat po. Hi, thank you, God. Salamat po sa pagstay po ninyo at salamat po sa pag-unawa ng kaartehan ng pastora ninyo. Hey. Perfect. Frustrated. Siyempre, sabi ko, hindi pwedeng recording. Live tayo. Kaya, I wore the same dress. I recorded that while I was in US. Kaya may jet lag pa po. Pero sa totoo buhay, ninenervyos ako. Bakit ako ninenervyos? Kasi dahil dun sa acting, baka mag-fail. Pero totoo lang, intercessors, kindly pray for me. Ayan, thank you, Lord. What a privilege po na makapagsalita sa lahat halos ng mga simbahan sa MMND. They have been sending me the pictures already na they are watching. Ganon. Kaya may isang pastor nagsabi sa akin kahapon, Pastora, kasi napanood na nila nung una pa. Sabi nila, Pastora, thank you. Kasi yung mga sinabi mo ay hindi namin kayang sabihin kapag kami nagsalita. Baka ang sabihin sa amin ang yabang-yabang namin. At nagbubuhat kami ng sariling bangko. Kaya salamat po dun sa pag-offer na ikaw na po yung maging speaker namin. Aside from nakatipid sila. Nakatipid sila kasi nakapahinga sila. That's also one way of helping them also na to give a rest sa kanilang pagpipreach. Kasi they cannot afford naman lahat to get another speaker. Pero ayun, at least ka-rest sila and they're able to share the same message na meron tayo ngayon. Kaya lang diferensya, layo tayo, di ba? Praise God. Thank you, Lord. All right, let me begin by, ating pong serye ay stillness. At let me cap everything by the word faithfulness. Okay? Faithfulness. Faithful because our God is faithful. Yes. And thank God, tinuturuan din tayo maging tapat. Still. Kahit ano man ang pinagdaanan natin, nagiging tapat pa rin tayo sa Panginoon Diyos kasi mas lalong tapat ang Diyos sa atin. And not only that, we are being taught by God to be faithful to the church na ginagamit ng Panginoon para sa atin. Okay, kaya salamat po sa Panginoon. So hindi na po yan yung title ko. Alright, let me begin this sermon by sharing a story. Sa 16th century, meron pong isang tao na kinote po ni Miguel, isang tao na ang pangalan ni Miguel Cervantes, na kinote niya po ito sa kanyang literary work na Don Quixote. Sa mga gustong-gusto po ng literature. Yan. Dito po galing yung, show me who your friends are, and I will tell you who you are. Lagi natin kino-quote yan, but never did we know na doon pala galing yan. Sa Tagalog, ano yan? Sige nga, sa Tagalog. Ipakita mo sa akin kung sino ang kaibigan mo. Ayan, at sasabihin ko kung sino ka. Offshoot po nito, in the 18th century naman, merong French novelist na si Arsène Houssaye, na ang sabi naman niya, tell me whom you love and I will tell you what you are. Hindi lang niya sinabi ko sino yung kaibigan, kundi kung sino yung mahal mo. Sasabihin ko kung anong klase kang tao. Okay? So, itong mga salitang to, kahit hindi po straight from the Bible, na meron yan, wala pong straight, pero po may kinuhat doon sa Biblia ng mga prinsipyo na pareho dyan. Let's read Proverbs 13:20. Okay? Let's read together in English. Go. Sa Tagalog po. Okay? So, kung sino yung lagi mong kasama, kung sino yung kasama mo naglalakad. So, alam mo, makaka-identify ka doon eh. Okay, let me go kay Arnold. Sample, ano lang. Demonstration. Yes. Yes, tayo sa showbiz eh. Kapag ikaw ay naglalakad kasama ng isang tao, so doon ka kuya. So, sabay kami maglalakad, o di pareho kami dapat ng direksyon.
Ano ginagawa namin? Nagkakwentuhan. Kuya, kumusta ang love life mo, kuya? Yan. Balik na ulit, kwentuhan ulit, nakikinig ako sa kanya, nakikinig siya sa akin. Same direction. Okay. Kapag hindi ka walking with someone, sige kuya, talikod ka. Talikod ka. Yan. Okay, ops. Lalakad kami, lalakad ako. Go. Kuya Arnold. Diba? Is that walking with someone? No. Thank you for your good acting. I'm walking with someone, you are together, you are sharing things together, you enjoy each other, same direction. Tama? Same direction. Hindi ka walking with someone, pero kabaligtaran ka pala ng direksyon. Paano mag-uusap yung dalawa? Paano magkakaintindihan yung dalawa? Okay? So, sabi doon sa Proverbs 13:20, walking is conversing, sharing, and aligning yourself dun sa gustong sabihin, gustong gawin ng tao na sinasamahan mo. Side by side. Okay? There are many times na binanggit itong dalawang salitang ito sa Biblia. Okay? Ito ang basic instruction ng Panginoon. Kapag nanonood kayo ng The Chosen sa YouTube, lagi nyo itong maririnig sa Panginoon Jesus. Ano po yun? Pakibasa. Follow me. Okay, pakipalo ngayon katabi nyo. Follow me. Follow me. Para magising. Yung follow me na yan ay linyahan na rin yan na maraming influencers sa social media because the more followers, more money, more kasikatan. At yun po yung battle ngayon. Ito nga 18 na group na SB19, talagang nakikipagbardagulan yan para lang mag-top sa billboard talaga. Ang mahalima yung SB19. Okay, so ganun talaga naghahabol ang mga tao. Hindi lang sila at marami pa. Now, dumadami dapat ang mga followers, yung following nila. Okay? Because people nagkikrave sila for followers because ang tendency, ang measurement ng kanilang worth ay yung dami ng followers. Ganun sila parang kahalaga, kaimportante, feeling nila loved sila sa dami na nagfa-follow. Ganun ang tingin nila. But when Jesus came to earth and said to the people, "Come follow me, Peter, follow me, Andrew, follow me," hindi niya yung sinasabi at pinipilit niyang gawin pagawa sa mga tao kasi gusto niya ng maraming fans? Of course not. Kaya niya sinasabi yun because gusto niya maging mindful tayo dun sa calling na meron siya sa atin. He is calling us into a wonderful, abundant life. Follow me. Para sa inyo to. Hindi niyo ako ipa-follow para sa sarili ko, sumikat ako. I don't need kasikatan. I don't need my name to be so famous. You follow me because I want you to be given an abundant life in me. Okay? So, sundan natin yan. Gawin natin ito. Sige, next. Basa tayo. Go. Tagaligon niya lang sa sarili niyong version. Sige nga, go. Sabihin mo sa amin kung sino yung masidhi mong sinusundan. Sino yung sinusundan mo lagi? Ang lapit-lapit na gusto mo lagi nakasunod sa kanya at malalaman namin agad kung ano magiging ugali mo, sino ka dahil sa pagsunod mo sa kanya. Kung sunod ka na sunod sa mga idols na mga singers, mga ganyan, yan ang magiging ikaw. Okay? So the title of our message today is Follow Me, and it was said by Christ Himself. Okay? So let me show you through God's Word how, ito pong tatlong bagay. Number one, Jesus exemplified. Siya ho naging example ng holistic kind of affection towards His disciples. Holistic po, pag sinabing holistic, lahat ng aspeto ng tao
ay namamahal niya. Okay? Or ginagamit para magmahal. Actually, hindi po limited dito sa 7. Ang normal niyan, 5 lang according to the author of the original 5 love languages, but I added 2. Okay? So si Jesus, so ang sample. And number 2, I will focus on ay isang apostle na favorite ng iba sa inyo, si Apostle Paul, who followed Jesus Christ with the same holistic kind. So si Apostle Paul din, ganun din yung ginawa niya. In all languages, he has learned in the same way. And also, pangatlo, tayong mga believers. The 21st century believers, we should also follow suit. Pag sinabing follow suit, ay sundan closely. Okay? Kung paano si Paul sumunod kay Kristo, at si Kristo yung naging halimbawa, dapat din tayo we follow. Okay? So let me begin by proposing ways to follow Christ demonstrated through 7 love languages. And I will put them in one screen. Okay? Let's look at that. Number 1, okay, yun na sa ano na, yung 7 love languages na po. Yan. Solid presence, ibig po sabihin yung time, yung quality time. Physical concern, yun po yung touch. Okay? Encouraging words, yun po yung mga affirming words. Yung compassionate provision po, ito po yung mga gifts. Okay? Giving of gifts. Ito po yung isang dinagdag ko, yung inspiring walk, which is the example. And yung number 6 po ay kasama dun sa original 5 na yung admirable service or acts of service. And number 7, ito po yung isa ko pang dinagdag, lifting support or silent mentoring. Lahat ng yan, both to God and towards other people. So let me explain quickly, one by one. Solid presence and time or time. Gaano ko po katagal nag-ministry ang Panginoon Jesus dito sa mundong ito? Bible quiz, ilang years? Okay. Ilang taon siya nabuhay? Mga ganon, di ba? Sa actual service po niya ay mga 3 to 3.5 years lang siya. So napakaikli, di ba? Napakaikli. Pero yung ikli ng panahon na nandito siya sa daigdig na ito, there was no time spent na walang nangyari. Lahat may nangyari. Solidong-solido yung presensya niya, yung oras niya, pag nagbigay siya ng oras sa isang sitwasyon, solidong-solido, may nagbabago, may natra-transform. Ang kanyang oras ay ginugol niya agad, saan? Sa pagtuturo. Diba? Alam po natin yan. Paano mabuhay ng kabaligtaran sa takbo ng mundo, paano magmahal ng kaaway, paano maging tapat sa asawa, paano maging mapagpatawad, paano tignan ang interest ng iba kaysa sa sarili. Ganun po. Solido yung time niya na kapag nandyan siya, minsan nasa may bundok lang siya sa hill, tapos mag-ano na siya, magtuturo na siya. Solidong-solido yun na lahat ng tao nakikinig. Walang karaoke microphone, walang kahit anong PA system, just his voice, no? At yung oras niya na ini-spend niya sa pagtuturo. Sa pag-abot sa pangangailangan, di ba? Sa lahat ng mga nangyayari sa paligid niya, meron lagi siyang panahon para maabot ang kanilang pangangailangan. Yung panahon na nandun siya sa libing ni yung kaibigan niyang si Lazarus, panahon na pumunta siya sa bahay ni Zacchaeus para paramdam sa kanya na kahit na siya ay corrupt, ay may nagmamalasakit sa kanya. Pero kahit na gaano ka-busy ang Panginoon, there will always be time for Him to withdraw from the crowd para kausapin yung tatay niya sa langit. And that's so solid. Kaya nagagawa niya yung mga dapat niyang gawin because of His solitary time. Solid quality time with His Father in heaven. So Jesus showed His affection by showing up with His solid presence to spend time with His Father and His disciples regardless of the few number of years na nandito siya. Maikli lang, pero impactful. Si Apostle Paul, tignan po natin siya. Simula po nang siya na-convert, umabot po siya na higit kumulang din na 30 years po siya na papunta-punta sa iba-ibang lugar. Nag-aral din siya. If you can discover that in the book of Galatians, na siya'y nag-aral. Parang nag-Bible school siya.
At maraming komentarista na sinasabi, it was a personal daw. Sabi ng comments, it was a personal study of the Word with Jesus. Comment lang po yun. Wala na ko kasi masyadong details. Pero bakit niya na ituro daw yung mga grace? Parang ganon. Kaya yun po yun. 3 years po yan siya. So parang yun yung Bible school equivalent. No po. So ano ginawa ni Apostle Paul? Nangaral siya na nangaral. Doon sa number of years na meron siya sa daigdig din, nangaral siya tungkol sa resurrection, tungkol sa kagandahang loob ng Panginoon, pagiging magaling, better na the church na po, sa iglesia. At yung oras niya, binigay niya sa pag-aalaga at pagsasanay ng mga leaders. Tinayak niyang may oras siya na dalawin yung mga simbahan at kumustahin ang kalagayan ng mga disciples. Okay, so Paul showed his affection by showing up with his solid presence. In fact, in around, sabihin na natin, 10 nations, 10 bansa, pabalik-balik dun sa 4 missionary journeys niya because he obeyed the calling of God in his life. So nandun siya, yung oras niya, ginugol niya sa ganung bagay. How about us, the 21st century believers? Simula nung naging Christian po kayo, ano ginawa po ninyo? Yung solid na pagsama at pagsamba sa corporate worship, katulad nito. Palakpakan nyo naman na inyong sarili kasi nandito po kayo ngayon sa church. Ibig sabihin, you did not choose to sleep, you did not choose to, naglaba ako buong maghapon kahapon, nagtrabaho ko na puyat ako. Pero you chose to come to this church, to this sanctuary, because you want that time spent here na makikinig ka ng salita ng Diyos at sasambahin mo siya kasama ng iba. And you are not Googling, you are not browsing your cell phone kasi nakafocus ka sa attention mo sa salita ng Diyos. Okay? We show our affection by, solid na pag-aaral sa salita ng Diyos. So, unti-unti, natututo na po tayo mag-personal devotion. Sa Bible study, nakikinig ng mga mensahe katulad nito. At solid din na binibigyan mo ng oras sa ibang tao na marinig din ang gospel. Wherever you are, may opportunity. Yung suking tindahan, baka yung tindera doon, nasishare mo ng gospel. Sasakay ka sa Grab, nasishare mo yung driver. Nag-reunion kayo, somehow ipinasok mo ang Panginoon Jesus sa conversation. So yung solidong oras na yun, kahit saglit lang, pero nagawa mo bilang pagmamahal at pagsagot sa calling mo ng Panginoon sa iyo. Okay, number 2. So nung napansin niyo po yung lahat ng 7, nag-form po yun na acronym na special. So kanina po ay S because of the solid presence and now P, physical concern. The touch. Okay, si Jesus ay hindi po siya snobbish. Okay, hindi po siya snob. Lagi po siyang may tangible expression of His love. Okay? Nagdadala ho ng comfort, nagdadala ng deliverance. Okay. Sample na ginawa ng Panginoon Jesus. Hindi masyado kasi konti lang yung mga ganun sa Biblia. Nung nagkakagulo na yung mga tao kasi kasunod na sunod sa Panginoon Jesus, yung mga disciples, yung kamay nila, ginamit nila sa pagsaway. Huwag kayo dito. Ang ingay yung magulo kayo. Huwag na, didistorbo ang Panginoon Jesus. Pero what did Jesus do at that time using His body? Kumuha siya ng isang bata at nilagay niya sa lap niya. Without malice. Without evil intentions. He blessed the child, sabi po na Matthew 14. Okay, ano pa? He also used His hands. I cannot imagine kasi that He would not use His hands. Na parang, sige, gagaling ka, parang nakaganito siya, nakaiwas siya. I cannot imagine that. Okay, so Jesus, I'm sure, okay, when He healed the sick, as He lay hands on the people around, diba? Gaganon yan. Okay. Yung pag-break niya ng bread, ng feeding the 5,000, those hands, okay, it's just like saying, okay, I'm breaking my body for you. So, ganun po yun, okay? At naranas ho ng lahat yan. Okay? Siyempre.
yung the greatest act of love na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung pinaka matindi na pag-offer niya ng body niya. Pwede niyang hindi gawin, pero ginawa niya kasi sa sobrang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Amen po? The greatest act of love, being crucified on the cross. His whole being crucified. His whole being hurt. Okay, for us. So Jesus showed His concern by His physical death on the cross for the sins of man. Si Apostle Paul po. Pastor, wala masyado, di ba, kay Apostle Paul? Opo, wala pa masyado. Pero, merong mga okasyon, nakitang-kita. Nagpipreach si Pastor Paul, okay, si Apostle Paul, sa isang third floor, parang ganito, pero siguro mas mababa lang. Ang haba mag-preach ni Apostle Paul. Siguro buong araw na, hindi pa siya tapos. Si Eutychus, okay, si Eutychus, ay nasa bintana. Kasi puno yung kwarto eh. Nasa bintana. Ang tagal kasi mag-preach. Nalaglag. Natulog kasi. Tingnan mo yung katabi mo, baka malaglag. Okay, sige. Di ba saluhin ng shoulder? Kaya iba dumidikit sa poste. Gawain ko rin yan eh. Sige. Nalaglag. Ano agad ginawa ni Apostle Paul? Nagtatakbo po siya, papunta po dun sa first floor, at nilagay niya, dinantay niya yung buong katawan niya dun sa katawan ni Eutychus. Dapat mamamatay na yung taong yun. Pero buhay, sabi ni Apostle Paul. So imagine mo, giving life, no? Ginamit siya ng Panginoon yung kanyang body. And syempre, as He laid hands on disciples, pag empowering sila, He laid hands on people. Paul showed his concern by laying hands to equip the disciples for the ministry. So he followed Jesus. So how about us? Tayo naman bilang 21st century believers. What do we do? Of course, nandyan po yung listahan natin. What do we do? Using our hands. Kapag may nalulungkot po, we usually do that. And we give a hug, a very pure embrace. Very pure, walang halong malisya. Walang halong kabastusan. Sa Amerika po, kahit lalaki babae, beso ka ng beso dun. Eh, siyempre, Pilipino tayo, hindi na tayo masyadong sanay sa ganun. Pero dito po, kung pwede nga lang, kasi meron na rin kasi may mausapan din sa Christian circles, na kung pwede, iiwas din ng mga babae na magbeso-beso din sa kapwa, na sa lalaki, parang ganun. Kasi nga, iniiwasan nga yung mga ganung bagay. Pero, siyempre, hindi naman iiwasan minsan na po. Pero, pure kind of embrace or hug, we tap people on the shoulders, okay? Can you do that now? Can you tap somebody? Okay. Gawin nyo ng masahe, ng konti. Baka kasi 10 years ago pa kayo nagmasahe, lalo na kung mag-asawa kayo, ano? Oo. Huwag sa ibang sex, ha? Okay. And sometimes we hold hands with one another. We sing, we are one in the bond of love. We ask some people to hold hands. Bihira na lang po ginawa yan nung nag-pandemic, di ba? Kasi natatakot tayo sa virus. At ngayon din, medyo ma-virus. So, we hold hands. Walang mali siya din, we hold hands. Showing people that we are united. Okay? And of course, these eyes that cry and weep with other people. Hindi man nakikita na iba, but we cry for them. We weep for them. We show our concern by using our physical body to encourage the believers also in their walk with God. So, we follow Paul. Paul follows Christ. Christ being the sample. Number 3, letter E. Encouraging words. Jesus had the words of life, freedom, and deliverance, and hope. Pag si Jesus na nagsalita, talaga lang. Okay? So isa dyan, sa sinabi dyan, ano salita niya? Do not be afraid. And I stand corrected because there was somebody who decided to study about do not be afraid na 365 times sa Bible. So sabi niya, hindi daw totoo yun. Hindi daw totoo. So sige, I stand corrected kung talagang hindi totoo 365 days para daw do not be afraid a day. Pero somehow, sa dami pa rin ng do not be afraid na sinasabi ng Panginoon, just telling us
Gusto niya tayong encourage. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Can you tell somebody, nasa katabi nyo or nasa likod nyo, do not be afraid, brother. Do not be afraid. Do not be afraid. Huwag kang matakot. Okay? Peace be still. Kailan niya yung binanggit, diba? Kapag nando sa ilog na natatakot talaga sila. So, peace be still. Calamities in the physical, calamities po sa puso. Calamities sa natural talaga dyan sa earth natin. Peace be still. Thank God. May peace na tayo sa weather po natin. And I am holding you by my righteous right hand. Thank God for that verse. Nandun din kanina umaga. I am holding you by my right. This is one of my favorite verses. Okay? Kasi yung sabihin lang sa'yo na, yung alam mong kahit makabitaw ka sa akin, sasabihin ng Lord sa'yo, huwag kang mag-alala. Hawak-hawak kita. At ang humahawak sa'yo ay ang aking makapangyarihang kanang kamay. At hinahawakan din kita dun sa pinakamalakas mong kamay, your right hand. Because the right hand is a symbol of authority and power and strength. So, God holding you and telling you, anak, alam ko may tendency kang bumigay at bumitaw ng kapit sa akin. But I am holding you by my righteous right hand. And that is what the Lord is telling you today. At pag may mga lumalapit sa Kanya na makasalanan, at i-judge ng mga tao, binabash ng ibang tao, pero pagdating sa Kanya, pinapatawad na kita, go and sin no more. Ang sarap naman nun pakinggan, di ba? Isang makasalanan at sasabihin sa iyo ng Panginoon, pinapatawad na kita, go and sin no more. Di ba? Sino ba naman ang hindi mababago? It is hope-giving. It is so assuring. So Jesus encouraged by speaking truthful words for man's welfare. Si Apostle Paul, ano pong ginawa niya? How did he encourage people? How did he show his affection? By writing love letters. Ang dami niya hong love letters na mababasa ho natin as inspired by the Holy Spirit. He wrote 12 of the books plus 1 kung gusto niyo na Hebrews at i-attribute niyo sa kanya. Pero grabe po, he was writing love letters while in prison, some of them. Okay? Kahit na po siya nasa kulungan or nasa house arrest, yung words pa rin niya as he wrote kasi wala naman siyang social media. Puro traditional lang na padala ng mensahe, iaabot, bago makarating yun. Ilang araw muna, baka magsesell pa yan. Pero nevertheless, pag na-receive yun ng mga churches, grabe. Sobrang happy nila na nagpapasalamat si Apostle Paul sa kanila for their faithfulness, for their love, sa kanilang partnership, appreciating their good deeds. Lagi siya nagsasabi, thank you. Thank you. Every time I remember you, I thank God for you, for your faith, for your love. Ganun siya lagi. So Paul encouraged by affirming the disciples through building their esteem and their faith. Tuloy-tuloy lang niyang ginawa yun. So si Paul, nagpa-follow kay Jesus. Jesus, sample. Tayo naman. Pwede ba nating sundan si Paul? Yes. Alam natin na hindi natin kayang mabuhay bilang mananampalataya na walang pag-aalalay ng mga tao sa ating paligid. May mga nagsasabi nito sa ating buhay at pwede rin natin sabihin ito sa iba. By the grace of God, you can do it. Can you find somebody na kahit malayo sa inyo, tignan nyo lang, sipatin nyo. Kahit ano yun niya, sabihin, by the grace of God, you can do it. Maaari ba sipatin nyo? Yung alam nyo parang na bagsak na ang kanilang, by the grace of God, you can do it. Okay, baka mismo sa katabi nyo, baka mag-asawa kayo, magkaibigan kayo, may kasalanan kayo sa kanya, maaari nyo bang sabihin, I am sorry. I'm sorry. I'm sorry, I sinned against you. Sorry ha. Sorry na. Okay. Thank you for your help. Diba? Thank you for your help. Napakaganda po nun. Sa mga Bible study leaders, sa mga CC leaders ninyo na nag-share sa inyo ng word, pwede niyong sabihin sa kanila, yung shinare niyo ho sa amin, blessing po yun, nakaka-encourage. Salamat po.
Diba? You show affection that way. Sasabihin mo sa isang tao na parang hindi na alam kung saan ang tungo, parang hindi niya alam na nandyan ang Panginoon, sabihin mo sa kanya, God is near you. God is near you, diba? Para sa ibang tao yan. Pero sa Lord, ano sinasabi natin? Lord, we love you. Praise God. Hallelujah. We tell that to the Lord because gusto natin ipakita yung pagmamahal natin sa Diyos. Kasi galing yon sa pusong punong-puno na appreciation sa Diyos. Kaya check mo ang puso mo ngayon kung anong laman nito, kung ikaw ba ay may appreciation para sa Diyos. Kasi kung wala talagang yung 2 oras na nandito ka sa church na ito, talagang hindi ka maaasahan talaga. Ganyan ka lang talaga. Kasi hindi mo na-appreciate ang Diyos. Kapag tunay mo na nalalaw ang Panginoon, appreciate mo siya, hindi mapipigilan na iyong puso at sasabihin mo, salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen po? Hindi na dapat po yun kinahihiya. Hindi na po, sobrang dugay na po nun. Okay? We encourage by using our lips to give respect and honor to the Lord and to those around us. So we follow Paul as he follows Jesus. So SPE, letter C, compassionate giving. Okay, sa gifts po ito. Pag sinabi pong gifts, medyo ito na po yung tangible. Pag sinabi pong tangible ay nahahawakan. Okay? So Jesus freely gave out of compassion. Okay. Yung paghawak nga niya dun sa tinapay at isda, feeding the 5,000, 4,000, parang lumalabas, it's a gift na po. It's gift. Physical, nahahawakan po. And giving it, parang feeding program lang din, di ba? Parang we feed, okay? And of course, yung buhay niya is a gift. Di ba? Romans 6:23. Ano sabi po doon? For the wages of sin is death, but the gift of God. Yung gift of God na through Jesus' death on the cross and resurrection, now we have eternal life. Gift po yun. Wala hong pwedeng Louis Vuitton, mga Balenciaga, wala hong pwedeng makatapat. Kahit na gaano pa kamamahal na mga exchange gifts sa December, walang makakatapat at super layo ng kahalagahan na regalo ng Panginoong Yesus. Tama po? Naway hindi ho tayo magnasa ng physical, okay, na blessing above and beyond kung ano yung regalo ng Panginoong Yesus through His life para sa atin. He did not promise only, but He acted by giving. So hindi ka lang pwedeng salita lang ng salita that you love. Salita ka ng salita na na-appreciate, pero hindi ka naman nag-act on it by giving. So you give something when you appreciate. Okay. Si Paul, ano ginawa niya? He empathized with the believers. Okay? Hindi ho masyadong detalyado, pero somehow, kapag tinignan mo sa history ng buhay na Apostle Paul, he was so generous with all that he had. Pag pumupunta siya sa mga churches. In fact, sinasabi nga niya na basta maganda lang kayo. Pero hindi ko yan hinihingi sa inyo. Hindi ko kayo pinipilit na gawin yon. Okay. Ano pa? Siya ho ay tent maker. Alam niyo yung pagiging paggawa ng tolda. Hindi niya yon tinigil na. Hindi siya nag-full time. Kundi bivocational siya. So habang siya gumagawa ng tolda, alam niyo, nasi-share niya yung gifts na yon kasi yung community tinuturuan niya ding gumawa ng tolda. So habang tuturuan sila, nagsishare siya ng gospel. Okay? So sinare niya yung kanyang ability. Paul knew how to be compassionate. He lovingly did it by reaching out to them and giving what he had. Kung ano yung meron siya, binibigay niya sa kanila. So Paul followed Jesus. How about us, sa 21st century believers, anong ginawa? And also the early church. Okay? Siyempre,
they shared to the needy. Basta needy, basta nangangailangan, nag-share. Yung early church, ganun din kayo, di ba? And you are not announcing it to us, but alam nyo, kapag may nangangailangan, nag-share kayo. Tama po? Say amen if you know that you share. Okay? We share communion, alam niyo ba? Yung pag-share ng communion, as if we are giving a gift, the gift of life ni Jesus being represented po sa communion. Sa early church, anong ginawa nila? Meron silang may mga tao sa early church na meron silang mga lupain na nakatuwangwang. Okay, so ang ginawa nila para magtulungan because they are being persecuted, wala silang trabaho kasi nga, baka patayin sila ng mga Hudyo, mga Roman, okay? So, ano ginawa nila? Yung mga tao medyo may kaya-kaya at may mga lupain, binenta nila yung lupain at yung proceeds, ibig sabihin proceeds, yung profit lang, hindi naman buong buo, yung proceeds ay ginamit to help the needy. So, sabi doon, walang nangailangan kasi nga na-share sa lahat. So, tangible yun, nahahawakan yun. Diba? Natulungan po sila. Okay. Sa ating panahon ngayon, we give love gifts. Okay? Marami po sa atin ay nagsishare ng love gifts in kind, in cash. Gulay, prutas, ulam, kape, mani, damit, kotse. Kotse? Opo, naranasan ko po yun. May nagbigay po way back na second hand po na kotse. Oo. Pero siyempre, may katapusan naman lahat ng bagay. Siyempre, din yun, di ba? Masisira din, gano'n. Nagbibigay ng tirahan. And I'm not kidding about this because I know of, kasi siyempre, pag nandun ka sa national, no, maraming kakwento maririnig. And there were many members of the church that they just donate their lots. Ito po, minsan pag nag-donate pa, hektarya. As in hektarya para maging campsite, para maging retreat home, ganun sila mag-donate. Papagamit talaga sa church, walang kapalit yun. Tapos ipapatransfer na yun sa CFGP, sa Church of the Foursquare, na walang sama ng loob. Kasi naintindihan nila that at CFGP ay hindi para magsamsam, kundi para ma-preserve yung ministry, para magtuloy-tuloy, kahit mawala na yung mga present crop ng mga magsisimba, magtutuloy yung church kasi my property. Talagang willingly, generously, just donating. Yung sinashare ko sa inyo dati, minsan lang niya nakausap, and the person shared 5 million towards the building program nila. Kaya napatayo na-improve yung church. Sobrang, alam niyo po yun, yung sobrang umaapaw yung pagpapala na hindi sila nag-hoard. Alam niyo po, hindi dapat tayo nag-hoard. H-O-A-R-D. Na parang tinatago na lang natin lahat, imbes na napapagamit po sa kaharian ng Diyos. I am not saying, and we are not saying here, that you give everything na wala na kayo. Hindi po yun eh. Yung spirito po ng sharing. Being generous, why? Kasi naintindihan ng mga generous people who give extravagantly na hindi rin naman nila maidadala yun sa hukay. At kapag nag-iwan din sila minsan, alam din nila na pag-aaway-awayan lang din ng iba. At maraming kwento kasi sa Amerika na ganyan. Wala silang mapag-iwanan. Kaya ang nakakatuwa lang, they're able, pag Christian sila, they're able to donate them sa mga simbahan. Kasi wala na silang kamag-anak. Wala nang pupuntahan. Huwag kayong manghinawa po. Huwag po kayong manghinawa. We express compassion through actions by giving tangible things. Again and again, tangible. Yung nahahawakan. Okay? We follow Paul as he follows Christ. Number 5, inspiring walk. Ito po yung dinagdag ko. Yung inspiring walk, yung example. So Jesus, he walked on earth na nagmo-model siya nung klaseng lakad na gusto niya na magaya ng na tularan ng mga anak ng Diyos. Hindi siya nag-isip na mas mataas ako kaysa sa inyo. Ano ginawa niya? Yung inspiring walk niya, he associated with sinners. Kaya nga binabash siya. Oh,
perfecto naman si Jesus, lagi naman kasama yung mga kasalanan. Ganun ang sinasabi sa kanya. Pero siya talagang okay. With the adulterous woman, wini-welcome niya, yung rich young ruler, kinausap niya. Si Zacchaeus, pinuntahan pa niya sa bahay. Yung pagiging forgiving ni Jesus. Sabi niyo nga, forgiving. When people come, they get healed of their sicknesses. But Jesus did not stop there. He forgave them. So, kompleto yung package na po. Nag-rebuke siya without condemning. May mga medyo sablay sa mga disciples niya, mga mayayabang, may mga ganyan. Pero pag nag-rebuke ang Panginoong Jesus, talagang nakaka-inspire kasi natututo ka without being hurt at hindi ka nagtatampo. Nung si James and John na nagmamalaki na pwedeng dito sa gilid, kung sino daw upo sa gilid ni Jesus, nag-rebuke siya. Pero hindi siya nagko-condemn. Yun po yung magandang inspiring walk. Ano pa po? He humbled himself though he had reason to be proud. He had reason to be proud. Anak ako ng Diyos. He had reason to be proud. But he humbled himself. So Jesus walked his talk. Jesus walked his talk. That's why he is so inspiring. Next slide, please. So si Apostle Paul, kahit na ho yung background niya, yung accomplishments, ay bonggam-bongga din. He fully obeyed God by what? He preached the word with conviction and practice. Pag preach niya, with practice yan, diin na diin. Pag binasa mo talaga ang Gospels at ang epistles niya, makikita mo doon yung conviction niya talaga when he preached, especially about grace. No po? He taught sacrificially for the cause of Christ. Kailangan niya pumunta sa missionary journey niya, pero dadaan talaga siya sa dagat. So, I'm imagining na yung pag nag-tsunami do. Basta pag pumunta siya sa dagat, na siya yung shipwreck. Napakadilim, napakatahimik, nasa gitna ka ng kalawakan na hindi mo na alam kung mabubuhay ka pa. Pero nag-sacrifice siya para maturuan lang. So, very inspiring talaga si Apostle Paul. And he caused people to love one another. Kumbaga, pansinin niyo yung teaching niya lagi about they will know us by our love. Parang gano'n, di ba? They will know us by our love. Causing people to love one another and of course, dying a faithful servant's death. I-research niyo kung paano siya namatay. Paul inspired so many with his life because he followed Christ. How about us? Alaman natin o hindi ang buhay natin ay tila isang aquarium na tinitingnan ng marami. Tinitingnan ng pamilya, tinitingnan ng kaibigan, tinitingnan ng kaklase. Ino-observe nila at sa biyaya ng Diyos ay nagsisikap tayo sa tulong ng banal na Espiritu na maging kaya-aya sa harap nila. Okay, I want you to read, okay? Because kung ginagawa niyo to, praise God, na ikaw ay nai-inspire mo ang ibang tao sa iyong lakad. Okay? Number 1, go, read together. Pag sinabi nagiging partner sa gospel, whenever the word is preached, you agree. You agree. And the same message, ikaw din, ginadala mo rin sa iba. Okay? So, sinusuportahan mo yung gawain ng Panginoon. That's how it is to become a partner sa gospel. Number 2, basa po ulit. Go. Ayan. Ikaw din ay nagtatry na maging saksi sa lahat ng mga encounters mo sa buhay. Sinisingit mo ang Panginoong Jesus sa iyong mga conversation, sa iyong sabi natin, negosyo, sa inyong trabaho, ganyan. Number 3, go. Ayan, lumalakad ayon sa mga prinsipyo ng Biblia. Unti-unti natututunan. Dati, sobrang madaya. Ngayon, slight. Nagsisinungaling, sobrang liar. Pero nagiging, sensitive na sa banal na spirito, sinusunod na yung salita ng Diyos. Okay, hindi pinapahiya ang pangalan ng Panginoon Yesus. At nagkakaroon ng buhay na blessed. Alam niyo po, pag ikaw ay blessed, pag sinabi kong blessed, hindi ibig sabihin mayaman. Lesson yan ng blessedness. Imagine mo, nakikita ka na ibang tao, bakit ang dami-daming namang problema. Ikaw alam nila marami kang problema. Pero yung countenance mo, you have peace.
Kahit na may pinagdadaanan ka, okay pa rin ako. It is well with my soul. Kahit maraming utang, hindi ka na babother kasi alam mo God will provide. So that kind of life na naiinggit yung iba. Sino ba ang Diyos mo? Bakit ka ba, pwede ba akong sumama sa iyo? Kasi nga, they see you different, no? Kasi yung buhay mo'y pinagpala. So, we continue to inspire, showing to others that God is on our side. Kaya nagiging inspirasyon ang buhay mo sa ibang tao. Pakitanong nga sa katabi mo, inspiring ba ako? Na medyo may pakyut ng konti. Pakyut ng konti. Inspiring ba ako? Inspiring ba ang aking lakad na Panginoon? Hindi, nakakatisod ka. Number 6, letter A, admirable service. Yung acts of service ba na kahanga-hanga talaga? Jesus, kahit na may authority siya, kahit siya'y anak ng Diyos, di ba? He did not come to be served, but He served. Siya yung naglingkod. He washed the apostles' feet, di ba? And it's not a joke to wash the apostles' feet because walang sasakyan nun, walang kotse, walang bisikleta, laging nakalatag ang paa ng mga tao. Hindi paved lagi ang daan. Yung pagpe-pave kasi dati, yung pagsisemento later on pa po yun. Noon kasi very rocky, very sandy, so maalikabok talaga. At malamang maraming cracks. Ang tawag sa Tagalog noon? Yung mga cracks. Crack sa sa paa. Maraming crack. Yung paa mo, maraming crack. Yan, yung dry, because of the dry skin. So, kapag hunugasan ng Panginoon Yesus yung mga paa ng mga disciples, yucky. Parang yucky, di ba? Pero He did that. He did that, no? Act of service. Lalo na, ginawa niya bago siya mamamatay sa krus ng Kalbaryo. He stopped to heal the sick even during Sabbath. Kahit na binabawalan siya, ibabash siya, talagang hihinto siya. Yung act of service niya, magsaserve ako, dideclare ako na healing dito sa mga taong ito. And as He talked to people, talagang ang dami po niyang paglilingkod. I cannot mention all of them. Jesus stooped down to serve. I like the very verse in I think book of Proverbs or Psalms, the high and lofty God stooping down. I always like that picture. Isang matayog na Diyos nasa kalangitan, pero bumababa para abutin tayo. Thank you, God. Si Apostle Paul, pwede niyang i-assert yung sarili niya bida-bida, pero hindi. Hindi po. He earned his own keep. Hindi siya nag-take advantage sa ibang tao, kundi siya pa yung naglilingkod sa mga tao. Siya pa yung nagsasakripisyo sa mga tao. And He did not force people to give to Him. Ay, bigyan niyo ako, paghandaan niyo ako, pagpunta ko dyan sa church ninyo, ha? Yung offering, mag-pastor's appreciation kayo sa akin. Gaganon, hindi siya nagaganon. Pero, sasabihin niya pa rin, because you are giving to God first your life, tinatanggap din niya yung mga tulong na yon. Not for His own sake, but for the sake of the one giving, para mas lalo silang i-bless. Okay. Paul's life is so admirable because he obeyed God by serving God's people. Kasi he followed Christ. How about us? How about us in our time? Anong inyong ginagawa para maglingkod sa Diyos? Sige po, gusto ko with all conviction, kayo magbabasa, one after the other. Titigil tayo ng konti, pag isa-isa. Ready? Number 1, go. Diba, inuusig din kayo minsan ng asawa ninyo? Diba, inuusig din kayo minsan ng anak ninyo? O na magulang ninyo? Inuusig kayo ng ibang tao. Oh, born again ka pa. Pakanta ka pa ng mga gospel song. Talaga, gaganunin ka. Kasi nga, hindi nila alam na work in progress ka pa, hindi ka naman perfect agad. Diba? Pero hindi, nagpapatuloy ka. Amen. Salamat sa Diyos. Nagpatuloy kayo at nagpapatuloy. Number 2, go. Diba? Hirap. Maraming pinagdadaanan. May mga challenges. Pero gusto ko pa rin magpagamit sa Panginoon. Kahit greeter. Simpleng pag-awit.
Yung presensya ko lang na nandyan sa department, naku po, salamat sa Diyos. Number 3. Nagsisikap matuto. Dati walang-wala eh. Pero ngayon, natututo na. And marami sa atin na nag-aaral na rin sa Extension Bible School. Hindi para magpastor, kundi gusto kasing matuto. Para mag-improve pa yung kanilang ministry. Noong unang binibigay sa kanila yung role as leader, department head, something like that. Ay, nagbano po yun, hindi ko po kaya. Pero natututo along the way. Amen? Pinag-usapan ho namin yan sa UFM kahapon. Kasi yung journey po nila na bilang department heads, ganyan, maraming challenges. Number 4. Diba? Minsan sakit ng ulo nyo, pero kailangan yung mag-go. Minsan medyo you feel bad, pero may tipanan na kayo ng care circle mo. So, ino-overcome mo yung mga ganon. Kasi gusto mo pa rin maglingkod ng tuloy-tuloy. Kahit tinatanggihan, hindi pa rin nagpapatinag. And there are many people who don't like Christians. Pero hindi tayo nagpapatinag because we know who our Savior is. So we continue to do what Jesus has empowered us to do. We are saved to serve. Let's all shout together, we are saved to serve. Go. Okay. So yung nasa katabi mo, tanong mo sa kanya, may ministry ka na ba? Ayan. Okay. So sagutin dapat. Kung wala po, sabihin nyo kung anong pwede niyang ministry. Ayan. Pastora, parang pwede siyang tigabalot pag may Sharon time. Kasi maliksis siya. Last but not least, letter L, lifting support. Dinagdag ko po ito kasi may mga panahon na hindi mo naman intentional talaga na diretsong ginagawa dun sa tao. Pero through others. Okay? Si Jesus, so in his heart, he was so attentive to the welfare of the future of the disciples. Anong unang-una niyang ginagawa lagi? He prayed to God the Father for them. Lagi siyang nagwi-withdraw para mag-pray for the disciples, the future disciples. He was preparing them to become disciple makers. Yung pagsama-sama niyang ganon, parang wala lang, pero actually, it was silent mentoring for them. Ano pa? He planned a wonderful bahay para sa lahat sa atin. And provided kingdom principles para maging guide. Jesus, even in his silence, is the lifter of the heads of God's children. Talagang itinataas niya tayo. Si Paul po, kahit hindi nagsasalita, he goes to extra mile para lang makasupport. Lalo na po kay Timothy in his young age. He also prayed for his constituents. He considered the needs of the churches. So, yung ganun lang, silent mentoring, lifting support. So, Paul's life is so supportive because he is doing it all for Jesus. How about us today? Hindi sa lahat ng panahon, meron kang pera. Hindi sa lahat ng panahon, meron kang panahon na kaya ibigay. Pero napakaraming paraan na maaring magpakita ka ng pagmamahal. Pag pinapanalangin mo ang isang tao, it is silent support, silent mentoring. Malaman mo lang din, ikaw yung taong pinapanalangin. Kaya ka pala tumitino. Kaya pala nagbabago yung buhay. Kaya pala nabe-bless ka na. There are people around you silently supporting you in prayer. Kung alam niyong bunga kayo ng panalangin, say aloud, amen. Ako po, amen and amen. Okay? Diba? Pinagmamalaki sa harap na ibang taong kabutihan niya. Minsan kasi parang because of distance, hindi mo yun masabi sa kanya. Minsan wala ka doon. Pero kapag may kakwentuhan ka na isa, ang bait niyan. Ang bait niya, sipag niyan. Gaganunin mo. It is silently, supporting and mentoring. Ano pa? Pag promote mo yung credentials niya, para na rin ine-empower mo siya. Halimbawa, sinabi mo dito sa CEO na to, Sir, ang galing niya, sir.
Kayang-kaya niya ho niya, sir. Dahil credible ka na nagsalita, di sinusuportahan. Diba? Silently. Empowering. Pushing. Being a catalyst to go. Pinapayuhan para sa tuloy-tuloy na pag-i-improve. This is, silent mentoring, lifting support. We support others by lifting them up to God and before people. Meron na ba kayong tao na alam nyo, kahit hindi niya alam, pero talagang sinusuportahan mo siya sa maraming paraan? Okay? At alam ko, kami po ng mga pastor, ay product ho ng inyong lifting support. Thank you po. So as we review the 7 love languages, let's look at them now. Okay. So ano po yung acronym sa gilid? Naka-yellow? Special. Okay. Special. Bakit hindi ba dapat special? Yes. Special kasi tayong lahat. Special tayong lahat. Jesus, sabi niya, follow me. Tama? Jesus, sabi niya, follow me. Sabi ni Christ, follow me. Sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. Kunyari ako si Apostle Paul. Sumusunod ako kay Jesus. Sunod ako. Sasabihin niya sa nasa likod niya, follow me as I follow Christ. Gets nyo? Pag tinanong ko ba kayo ngayon, masasabi nyo ba sa katabi nyo ngayon, sister, sundan niyo ako kasi sinusunod ko si Kristo. Napakalaking challenge nun, ha? Imagine mo, susundan ka? Paano kung mali-mali ka? Di dalawa kayo sa impyerno papunta. Kaya nga, ang ganda lang na ikaw mismo sinusunod mo si Kristo. Para hindi madiskaril din yung sumusunod sa'yo. Hindi mo alam, may followers ka dito sa church na to. Na nakatingin sa'yo lagi. Kaya ginagaya ka, pag Valorant ka ng Valorant habang nasa church. Ginagaya ka lagi kapag hindi ka marunong mag-worship ka, Lord, sinusundan ka. Tumitingin pala sila sa'yo. Maganda, tingnan natin si Apostle Paul. At si Apostle Paul, sinunod niya si Kristo, di sundan natin. Okay. Let me call. Kung nandito po, si Ate Edith, si Kuya Nats, at si Ate Esther. Yan. Habang nilalagay ni Kuya Ray yung silya. Mamaya. Dito. Dito kayong tatlo. Ayan. Kuya Nats. Sino ba sila? Hindi pa sila pastor, di ba? Hindi rin sila impostor, ha? Hindi rin sila impostor. Diyan muna yan. Diyan muna. Pero we hear them sa preaching, tama? Hindi rin sila perfect, tama? But somehow God is using them to help us sa preaching. Pastora, nakakapahinga because we have them. And God is also ministering to them and through them para sa atin. Hindi nyo lang alam yung diligence na ginagawa nila. Hindi na nakakatulog yan. Ninenervyos lagi. Matagal na pinag-aaralan yung topic para lang maipalabas yung gusto ipalabas.
They follow Christ. Amen? I believe that you follow Christ. Amen? You follow Christ. That's why you're here today. You cannot be preaching behind this pulpit if you are not followers of Christ. So we also appreciate them. We also appreciate, they are not pastors, but they preach na po sa atin. So, allow me to openly appreciate you three. Yes. Sa ating pananaw, Engineer Nuts, hindi ko muna siya manuga ngayon. Yan. Our Dr. Edith. Our Architect Esther. Mga big time to mga preacher nyo, Thank you for sharing your life lagi sa amin. And we know that kayo din mismo as persons, you struggle then to follow Christ. But you continue. By the grace of God, you are still standing. Amen. Thank you. Palakpakan po natin ulit sila. Thank you. Pakilagay na itong trono. Why then do we need to appreciate our pastors? I call on the three pastors that we have. Pastor Aglo, Pastor Nolan, Pastor Martin. Please stand there. We've been doing this for the past Sundays sa kanila. Why do we do this? Why do we do this? Why do we appreciate pastors? Tandaan niyo po, paalala ko lang, disclaimer, that this message was for the whole Metro Manila North District. It was not designed just for JCLAM. So whatever you hear from me here, they also hear it habang nagsesermon ako doon virtually sa kanila. Okay? Why do we need to appreciate our pastors? It is because they follow Christ. In more ways than one, ang mga pastor natin, dinidisplay nila yung 7 love languages na yon. Diba? Their solid presence, no? Diba? Ano pa? Letter P. Yung tapik nila sa inyo. Lagi nagtatapik yan at ang humusta. Sister, brother. Ano po? Letter E. Their encouraging words. Chinachat po kayo. Kumusta na? O, tuloy lang ha. Pagtatapo ng Bible verse. Ganyan. Letter C. Yung gifts. Minsan, kahit walang-wala sila, sila pa yung nag-aabot. Ganon. Alam mo nang kailangan nila ng pang-tuition, pero, pero sila pa rin yung mag-aabot. SPACI, Inspiring Walk. Natisod na ba kayo sa tatlong ito? Parang wala akong nabalita ang natisod kayo sa kanila. Kung meron man, pa isa-isa, dalawa, baka heart issues na lang talaga yun, no? Ano pa, letter? I. Ano yung sus? Ay, nagkamali ba ako? Inspiring ako yun. Letter A, yung admirable service. Grabe po yung sakripisyo na itong tatlong ito. Overtime na yan minsan, kahit nasa bahay na, pero tatrabaho pa rin. Ganun po. Yung paglilingkod nila, hindi po matawaran sa kahit sino po. And letter L, lifting. Silently mentoring you. Alam niyo po, meron silang mga tinatap sa inyo dyan. Secretly. Pinagpe-pray po kayo. Ano po? That's why they deserve this appreciation. Hindi man natin nakikita o hindi natin intentional na tinitignan. Kasi ang tinitignan natin minsan kung ano yung mali ng pastor. Mali ang grammar, mali yata yung theology, mali yung suot, something. Yung mga bagay na hindi nila nagagawa. At ang naiisip nyo kung paano umiwas sa mga pastor. Bawal ma-encounter. Baka masermonan. Alam mga pastor po natin, hindi natin sila nilalagay sa pedestal. Ngunit kailangan din natin ipakita ang respeto na nararapat para sa kanila.
kung paano po nire-respeto din natin ang isa't isa. Amen po? Hindi po sila perfect, ngunit katulad din natin, nagsisikap na tayo, nasundin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Hindi kagalingan ayon sa standard na sinet natin. Kasi ang standard natin, ginagaya natin sa ibang napapanood natin na preachers and pastors. Pero patuloy silang nagpapaturo sa Panginoon, patuloy silang nagpapatrain. Hindi sila hero, ngunit maari bang ma-appreciate natin ang kanilang pagpapagal sa tuwing ino-offer ho nila ang kanilang sarili sa paglilingkod. Minsan annoying kami, minsan mayabang ang dating, ngunit hindi natin kailangan tuloy-tuloy na ma-annoy kasi pwede naman tayo mag-usap para sa kaayusan at kami rin naman ay matuto at magbago. Minsan tila sablay ang turo, ngunit willing sila magpa-correct. Lalo naman kung hindi naman sila pinapahiya. Minsan hindi tama ang posture at pagdala sa sarili. Hindi yun dito. Sa iba lang to. Pero dito, mga pumupustura naman ng mga pastor natin. Pero ano mas gusto nyo? Mapustura pero korap? Okay. Sila ho, kumbaga, ang importante ho, hindi korap ang ating pong mga pastor. Naku po, napakahalaga ho sa iglesia natin na maayos sa integridad. At yan po yung 3 pastor natin, maayos ho ang kanila integridad. Iboto nyo sila! Ayan. sorry, mali. Okay. Minsan hindi marunong kami perfectly mag-administer ng church, yung daming kulang, daming kailangang ayusin. Pero maganda, di ba, pag nag-volunteer kayo to help? Kasi may mga bagay din kami hindi rin namin alam gawin. Alam niyo po ba? Hindi niyo nakikita, pero sumasaklolo po sila ng hindi sinasabi sa inyo. Hindi nagpapakita ng kahinaan kahit na durog na ang puso. Nagkakasakit si pastor pero minsan walang nangungumusta. Pero salamat sa mga nangungumusta. At nagpapaabot ng GCash para makabili ng gamot. Hindi naman Superman or Superwoman, ngunit kahit madaling araw, kahit malayo, inaabot kayo sa panalangin. Pag nagising sa madaling araw, ipapaisip sa kanila ng Panginoon na kailangan nilang mag-pray para sa taong ito. Hindi nagsasabi, ngunit marami nang iniluha at niluluha pa hanggang sa ngayon. Lalo na kapag naiisip ng mga pastor na meron pa kayong mga kamag-anak na hindi pa ligtas, na hindi nyo masyadong ma-enjoy ang worship service kasi wini-wish nyo lagi na kasama nyo yung pamilya nyo dito. Pero hindi pa nangyayari hanggang ngayon. Kaya ang mga pastor, kasama kaming lumuluha sa inyong nararamdaman. Kapag kayo ay baon na baon sa utang at gustong-gusto naming makatulong, hindi namin alam kung paano kayo matutulungan. Eh, susuportahan na lang kung ano may binibenta ba, kahit papaano, bibigyan ng extra trabaho. Gagawa ng paraan. Papadala ng konting tulong, pero siyempre hindi mabibigay lahat. Kapag ikaw ay nasa bingit talaga ng parang napaka-unsolvable na ng sitwasyon mo, parang ang hirap na makabalik mo sa Panginoon dahil lulun ka na sa sugal, lulun na sa biso, talagang lumayo na sa Panginoon, tuloy-tuloy pa rin ang luha at panalangin para sa inyo. Kahit minsan pag hindi kayo laging nag-church, siyempre, nami-miss kayo kasi alam niyo mga posisyon niyo sa silya. Wala si ano. Pero pag nagkita, hindi kayo binibigyan ng kahit isang puwang na ginajudge kayo for not being around lagi. Kundi binibigay pa rin yung solid na embrace, solid na pagtanggap, solid na handshake. At alam ko nararamdaman niyo po yan.
At hindi sinasabi sa'yo, ba't ngayon ka lang? Backslider ka na ba? Hindi niyo ho mariringgan ang mga pastor ng ganyan. Kahit madalas walang love gift, hindi ito yun dito. Hindi yan, Jake Lam. Kasi sa ibang simbahan po talaga, kapag po nag-offering sila on that day, mapupunta lang ho yun para pagsubi nila sa renta ng church. Wala na minsan natitira sa pastor. Nag-preach si pastor at walang naiiwan sa kanya. Pero salamat sa Diyos. Pero minsan siyempre parang kulang pa rin. Ano po? Kasi siyempre hindi kaya naman talaga natin. Sasabihin ko na sa inyo, marami sa inyo mas mataas ang sweldo sa amin. Ganun lang yun. Ganun po yun. Pero kahit na ganun, nandyan si pastora, nasa ospital pag nagkasakit. Diba kasi minsan di namin nalalaman or late na. Nasa punerarya, sa libingan, sa babang luksa. Whatever sitwasyon ng inyong buhay, minsan nag-aaway kayo mag-asawa. To the rescue, mga pastor. Kapag may alitan sa church, referee pa si pastora. Pero minsan ang sinisisi pa si pastor, nangingialam kasi. Pastor, pakialam meron pa kami ngayon bigla. Pero katulad ng bawat isa sa atin, we all follow Christ. And by the grace of God, lahat tayo nag-strive to be the kind of followers God wants us to be. So we thank God for sincere, true partners in the gospel whose concern is the body of Christ. Hindi lang po sila, pati po kayong lahat because you are partners in the gospel. Minsan lang sa isang taon, not counted ang birthday, ipagkakait pa ba natin sa kanila yung 7 love languages yun? O nga pala, damay niyo po ang kanilang asawa. Damay niyo rin po ang kanilang mga anak. Hindi man natin hinihingi ang wala naman sa inyo, pero maaari bang tignan niyo sila na special? To be honest with you, may mga simbahan, because I'm also part of the ethics and counseling minsan sa national. So we encounter talaga yung mga pastor na sabihin na natin na hindi sila nagiging mabuting ehemplo. Talagang ma-hurt ka. Pero I just thank God because we have pastors here who are really partners in the gospel. At special talaga. Dahil sa harapan ng Diyos ay special naman po talaga tayong lahat. As Jesus loves us holistically, nandyan po sa PowerPoint natin, with more languages than we can ever imagine, let us also show our affection to God and for the people around us, including our pastors and our pastora. Kung ibang tao nagmamalasakit sa inyo materially or acts of service, tandaan nyo mga pastor, they care for your soul. They care for your soul. At yun ho yung pinakamahalaga sa lahat. Kasi yun yung dadalhin sa eternity. Yung spirit po natin. Pastors may not perfectly demonstrate their love for all of us. Hindi laging consistent. May mga topak din kami minsan. But surely we care for the flock. We care for the flock. At sana tignan natin sila with the eyes of Jesus. As Jesus looks at you also with compassion. Last slide, as we all, basahin po natin, go. As we all follow Christ, we also follow our pastors as they follow Christ. So, pwedeng sundin natin yung mabubuting ginagawa ng mga pastor, yung mga sablay ng konti, yung mga mali. So, i-overlook them, we surrender them to God, we don't obey them sa ganung mga mali-mali, we don't follow them. But dun sa mabubuting bagay, let's continue to follow our pastors. And this is Pastor Appreciation Day. Praise God. Tayo po ay dumako sa ating closing prayer. I-request everybody na tayo po ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. We are so grateful, Father, for your word that we have heard today. Salamat po, Panginoon, for using Pastor Rocky para po maparating sa amin yung mga bagay na ito na kung saan ay narapat po kami sumunod sa inyo. Allow us, Father, always to check our own walk
according to your word. Sapagkat napakasarap po, Panginoon, na bilang mga anak nyo, kami pa ay lumalakad sa panuntunan na nais nyo aming tahakin. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. We are so special to you, Lord. Ang bawat isa, Panginoon, ay napakahalaga sa inyo. At nais nyo, Panginoon, ang buhay po namin ay nagre-reflect nung Christ na tinanggap po namin. Kaya nagpapasalamat po kami sa patuloy na paggabay nyo sa buhay ng bawat isa, sa mga words niyo that we hear, Lord. Salamat po na nabibigyan nyo ang bawat isa ng puso na patuloy na sumunod sa inyo, dakilang Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa inyong pag-ibig at pagmamahal po sa amin. Hiling ko po ang bawat isa, nites po natin kamay para po sa benediction. Thank you, Abba, Father. Thank you for your love. Our gracious, our loving Father, you gave us unconditional love. We thank you, O God. And even, Father, for the fellowship of the Holy Spirit na kasama po namin all throughout our lives. We thank you, even God, for that presence ng Holy Spirit in our lives. Maging Panginoon, ang pagsama, Panginoon, ng inyong anak na sa Jesucristo, ang kanyang dakilang pag-ibig na magagabay po sa amin. Sa isang lingging to, sa mga dating panaaraw, maraming salamat po, Panginoon. Nawa, ang bawat isa ay daladala sa araw-araw, Panginoon, ang presensya nyo. Gabayan niyo po ang bawat isa, pag-ingatan niyo po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.